Hello, magandang araw sa ating lahat. Sa ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung Pet Simulator sa pagtuturo ng motion graph. Bali, ang tutorial na gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo kung paano i-apply ang Pet Simulator sa motion graphs para mas lalong maintindihan ng ating estudyante pag meron tayong simulator. So sa mga hindi pa nakapanood kung paano gamitin yung Pet Simulator, kung saan tayo pupunta para ma-access natin ang Pet Simulator, tignan nyo lang po sa link ng video na ito kasi nandyan din po nakapost yung ating unang video kung paano ma-access ang Pet Simulator. So let us go to our Pet Simulator. Dito sa motion graphs, mas madali kasing maintindihan ng mga estudyante natin pag meron tayong pinapakita na illustration sa kanila. Naumpisahan natin yung motion graph natin sa object na hindi gumagalaw. So for example, ang una natin gagawin dito is ano ang graph ng object na not moving. So ano ang graph ng object na not moving? Ano ang itsura niya? In terms of, unahin natin sa X versus T graph o yung tinatawag natin na position versus time graph. Position versus time graph. So una is, ano ang itsura ng graph na object ay hindi gumagalaw? So para maipakita natin sa estudyante yan, pupunta tayo sa ating Pet Simulator. Ayan. So pag hindi gumagalaw, ibig sabihin wala siyang velocity, wala siyang syempre wala siyang acceleration, and wala ring mako-cover na displacement kasi hindi gumagalaw. But bago natin ipakita kung paano siya gagawin dito, explain ko muna sa inyo ito. Dito ang simulator natin na ang kanyang title ay Moving Man. Pag meron tayong nilagay na value dito, halimbawa 5, and i-click natin itong play button dito, magkakaroon ng reaction dito or magkakaroon ng ibang value yung mga variables na nandito. Ibig sabihin, meron silang relationships. Makikita natin mamaya kung ano yung halimbawa. Pag ang relationship ng graph natin is velocity versus time or position versus time, ano ang itsura ng kanyang graph at ano yung eksaktong graph na makikita natin pag nilagyan natin ng value ito. So pansin nyo, pag lagyan natin ng value yung velocity, tignan nyo, ibig sabihin may motion. So gumagalaw yung object. Ibig sabihin nagmo-move yung object natin. So magkakaroon tayo ng displacement or change in position. Halimbawa naman, pag nilagyan natin ng value yung ating acceleration, let us say 5 meters per second squared, nagkakaroon naman ng corresponding relationship or value dito sa velocity natin and at the same time dito sa position natin. At ganito ngayon yung magiging approach natin, ganito yung magiging plastada ng ating approach dito kung paano natin maipakita sa mga estudyante natin yung graph ng position versus time graph, velocity versus time graph, and acceleration versus time graph. Anyway, ito, yung nandito is with respect to time ito. Ito siya. Ang graph na makukuha natin dito is with respect to time. Halimbawa, ito, velocity naman ang nilagyan mo ng value, that's still with respect to time. Tapos pag position naman ang nilagyan natin ng value, with respect to time. Pero meron siyang epekto dito sa dalawang variables na natira dito. So yun yung ipapakita natin sa kanila. So halimbawa, meron akong graph dito na pangalanan muna natin ito na halimbawa, ang unang graph natin dito is position, that's meter, position versus time graph. Ayan. So X, I am referring to X kasi ang approach ko kasi dito is college physics sa mga estudyante natin sa high school para masanay na sila kasi sometimes ang ginagamit na variable doon sa may mga college books kasi na yung D natin is X, sometimes ang ginagamit nila is S. Pero either of that, pareho lang. Depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Tapos meron tayong graph na X versus T.
Ibig sabihin, itong graph na ito is position versus time graph. Papakita natin sa mga bata kung ano yung itsura ng object na not moving in terms of x versus t graph. So pupunta tayo sa ating simulator dito and papakita natin. Pero hindi tayo dito. Dito natin, click natin yung charts dyan. And dito natin makikita kasi dito lalabas yung graph. So halimbawa, pag object is not moving, ibig sabihin wala talaga siyang velocity. So gagawin natin itong velocity dito. I will retain it as still 0 and acceleration 0 pa rin, wala tayong lalagay dyan, and position is 0. So titignan natin kung ano yung magiging graphs niyan dito, lalabas yung graph dito. So pag play ko ng button niya dito, obserbahan nyo. So tignan nyo yung green, tignan nyo yung red, tignan nyo yung blue dyan. Yung green natin dito is still nasa 0 value pa rin siya. And also yung velocity natin nasa 0 value, and then yung position natin is nasa 0 value. Ibig sabihin, position versus t graph, although nakakonsume na tayo ng time dito, but in terms of position versus time graph, pag 0 ang velocity, flat line lang siya dito. So para i-graph natin yan dito sa ating example dito, parang magiging ganito lang yung itsura niya. Itaas lang natin dito para medyo maklaro nila. Pwede natin ilagay kahit saan dito. Pwede natin dito, pwede rin. Para mas medyo visible sa ating naked eye, pwede natin ilagay dito. Tapos, ganito lang yung magiging itsura ng graph niya. This is with respect to time graph. Ibig sabihin, pag ganyan yung kanyang graph, pag ganyan ang kanyang itsura ng graph niya, flat line yan, yung slope niya dito is 0. Now, ano yung slope na tinutukoy natin dito? Yung slope na tinutukoy natin dito is slope is equals to rise. Yung rise natin dito, which is yung change in position natin, and yung run natin dito, which is yung change in time natin. So, pagbalikan natin itong graph natin dito, the slope na makukuha natin in terms of position versus time graph is velocity. That is why yung formula natin dito is delta x over t. Meter over second is velocity ang lalabas dyan. Ibig sabihin, ang slope nito is velocity. Paano interpret? Pag ganito yung line natin, pag flat line, the velocity here is, lagay natin dito, ang slope niya is 0. Pag 0 ang kanyang slope, pag slope is 0, also velocity niya is equals to that. So velocity also is 0. Ibig sabihin, pag babalikan natin itong graph dito, nakita natin dito na although nagko-consume na tayo ng time, pero yung position natin hindi pa rin tayo umaalis sa ating original position, and then yung velocity natin ay still 0 pa rin, pero nagmo-move yung time natin. So yan yung ibig sabihin ng graph dito. Yan yung ipapakita natin. So yung graph ng object na not moving ay ganito yung itsura niya. Wherein yung slope is equals to delta x divided by delta t. So ang unit niyan ay ito. That will give us velocity. So, pag flat line, in terms of x versus t, slope is 0. Pag slope is 0, velocity is 0 in terms of x versus t. So, yan yung unang graph natin. What if kung, dito naman sa number 2, what if kung meron tayong another example naman. This is still x versus t pa rin na graph. What if kung nagmo-move naman yung object? What if kung nagmo-move yung object? So balik tayo sa ating page simulator. Click lang natin itong reset all. Ayan. Ngayon, i-move natin yung object. I-move natin, pero i-atras ko muna dito siguro para medyo mahaba-haba yung time natin para
obserbahan natin yung graph dito. It doesn't matter kung may value yung position dyan, walang problema dyan. I-assume nyo na lang na yung negative 10 dyan is the original position. Sige, i-atras natin para medyo may mahaba yung time natin dyan. So, let us assume na this is 0. Pinalayo lang natin para mahabang oras. And maglalagay tayo dito ng value na let us say 5 meters per second. 5 meters per second. So, ilagay natin dito. Velocity natin dito is equals to 5 meters per second. Ibig sabihin, what if the object is moving at shall we say constant velocity of 5 meters per second. Ibig sabihin hindi nagbabago yung velocity natin. Ano yung magiging itsura ng graphs niya dito? Balik tayo sa ating PET simulator. Ayan. And nalagay ko na yung 5 meters dito. So i-click na lang natin. Ang papansinin natin dito, this graph is still position versus t graph. So ang focus natin dito, ano yung magiging itsura ng position versus time pag nilagyan natin ng value yung velocity na 5, ibig sabihin nagmo-move yung object. So pag click ko nito, so nakita nyo yung blue natin dyan, nagiging straight line siya. Ayan, post ko muna dito. So kung napapansin nyo, yung graph natin ay ganito yung itsura niya. Position versus time graph. Pero ang velocity natin is still flat line. Ibig sabihin ng flat line na yan, hindi nagbabago yung velocity natin, is still constant. Pero yung position natin is nagbabago. Tumataas yung position natin kasi nga nagmo-move tayo. So from the original position going to the kung saan maabot ng kung natin ng tao yung kung ano yung pinaka-last scale natin dyan. Yung pinaka-importante dito, kung napapansin natin, is yung line dito. Kung babalikan natin, kung babalik tayo dito, ang magiging graph nito, pag ang velocity natin is 5 meters moving at a constant speed or velocity, ang magiging itsura ng graph natin in terms of position versus time graph ay ganito. So, ganyan siya. Ibig sabihin, pag ganito yung line natin, pag naka-steep yung line natin, pag naka-steep siya masyado, ibig sabihin yan, yung steepness kasi dito, pwede rin yan siya mag-represent ng slope natin. Ibig sabihin, pag naka-steep siya, ang slope natin dito is not equals to 0. Kasi nag-i-increase yung ating displacement. So, ang punto dito na gusto kong makita natin ay if the object is moving, the slope is not equals to 0, in which slope of velocity versus time graph is equals to velocity. That means velocity dito is not equals to 0. In fact, meron tayong 5 meters. So, pag ang linya ng graph natin, pag ganito yung itsura ng graph natin, pwede natin sabihin na velocity natin dito is constant. So, pag constant velocity, nagmo-move lang siya in a fixed rate, for example, 5 meters lang, ito yung magiging itsura ng graph natin in terms of position versus time graph. And take note na hindi nagbabago ang velocity natin. So, pag hindi nagbabago ang velocity natin, ang acceleration natin dito is still 0. Bakit 0? Balikan natin yung ating PET simulator. Tignan nyo, may value tayo na 5 meters per second sa velocity. Nakakover na tayo ng certain displacement. Pero ang acceleration natin is still 0. That is why, nandito lang siya dito sa may flat line dito ng 0 natin. That is why, pag hindi nagbabago yung velocity, ang acceleration natin ay 0 at ang itsura ng graph natin ay ganito in terms of position versus time graph. So, ayan. Okay? Yan yung, meron tayong dalawang graph, yung ganito, yung flat line, not moving object, tapos merong ganyan. And try naman natin yung iba pang graph. So, number 3, still, position versus time graph pa rin tayo. X versus t.
So what if kung nagbabago naman, halimbawa ha, ang velocity natin dito, lagay natin dito, what if velocity is increasing? Ano kaya ang magiging graph niya pag increasing ang velocity natin? Sige, balikan natin, tignan natin sa Page Simulator kung anong itsura niyan. Reset natin ito. So ang titignan natin, balikan lang natin dito, ang titignan natin na graph, itsura ng graph is yung graph ng position versus time natin. Ibig sabihin, ang titignan natin dito is yung graph ng position with respect to time. Pag pabago-bago yung velocity natin. And pansinin nyo rin yung acceleration natin. Halimbawa, mag-uumpisa tayo ng, let us say, mag-uumpisa tayo ng, ilayo muna natin ito. Dito tayo sa negative 10. Assuming na negative 10 is the original position. Para medyo malayo tayo, mahaba-haba yung oras na pwede natin makover at ma-observe. Mag-umpisa tayo sa, let us say, increment of 2. Ayan. Okay, after 1.3 seconds, nag-change naman tayo. Sige, lista natin dito. Lista natin dito. Velocity 1 natin. Velocity 1 natin is 1.3 seconds. And then, bigla tayo nag-change ng 4. So, after, lista naman natin dito, ano yung value doon? After 2.8 seconds, velocity 2 natin is after 2.8 seconds, ito is 2 meters per second. Tapos dito is nag-change tayo ng 4 meters per second in 2.8 seconds. And balik tayo ulit. And then bigla tayong tumaas ng 6. After 3.7, balik tayo. So, velocity 3 at 3.7 seconds, tumaas tayo ng 6 meters per second. And maybe last na siguro ito. And for the last trip, tumaas tayo bigla ng 8. Tumaas tayo ng 8. Okay. After 4.4 seconds, after velocity 4, after 4.4 seconds, nagbago naman ang velocity natin into 8 meters per second. So kung papansinin natin yung graph natin dito, babalikan natin yung graph natin dyan. Ang itsura ng graph natin ay ganito in terms of position versus time graph. And yung velocity natin, napansin nyo is pabago-bago. And look at our acceleration. Nagbabago-bago yung graph ng acceleration natin. Although hindi natin talaga nakikita yung actual value dito. Pero looking at the graph, once na nagkaroon tayo ng dito, curved line dito, and nagbago naman siya dito, and nagbago naman siya dito, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng acceleration pag nagbabago yung velocity natin. And when it comes to the pictorial representation of the graph, position versus time graph, ganito yung magiging itsura niya. So, ibig sabihin, pag ang velocity is increasing, ibig sabihin, kung napapansin nyo dito, pwede natin sabihin na ito yung ating initial velocity. Ang initial velocity natin dito is ito. And yung final velocity natin, velocity natin is ito. So, meron tayong tinatawag dito na pagbabago ng velocity. Yung pagbabago ng velocity can be translated into equation like this one. Final velocity minus initial velocity. At meron din tayong, kung meron tayong initial velocity, meron din tayong initial time, which is, ang initial time natin dito is 1.3 seconds.
And yung final time natin dito is 4.4 seconds. Ibig sabihin, pwede tayong magsulat ng ganito, TF minus T sub I. So kung napapansin nyo, this is exactly the equation of acceleration, which is delta B, or average acceleration, delta B divided by delta T. Meaning, pag meron tayong graph na ganito yung itsura niya, ang ibig sabihin lamang niyan, ang slope dito is, although slope is positive, but this is increasing. Increasing siya. Ibig sabihin, pag nag-i-increase ang slope, ang velocity natin is also increasing. At ito yung pinaka-importante na makita natin dito. Pag ang velocity ay nag-i-increase, nagkakaroon tayo ng acceleration which is not equal to 0. Kasi kung napapansin nyo dito, meron tayong initial velocity, tapos meron tayong final velocity, and this is mathematically translated into this equation, delta B, which is final velocity minus initial velocity. Tapos meron din tayong change of time from initial time to final time, no? Which is represented by an equation delta T is equals to TF minus TI. And this is the ratio of this one is exactly the formula of the acceleration or average acceleration. Pag ganito yung graph natin, slope is positive, also velocity is positive, and velocity is increasing. So pag nag-i-increase ang velocity natin, magkakaroon tayo ng acceleration, which is ito. So yan yung pangatlo na graph natin. And how about naman, let's go to number 4. How about another graph naman tayo? Let us say number 4 na example. And this is still x versus t pa rin siya. Ngayon, what if kung kasi kanina meron tayong velocity na nag-increase, what if the velocity is decreasing naman. Pero ganun pa rin gagawin natin, constant velocity pa rin siya, nagde-decrease siya pero in uniform way, ganun pa rin, uniform pa rin siya, 5 meters per second. Okay, ganun pa rin gagawin natin. Ano ang kanyang magiging itsura ng graph ng x versus t pag ang velocity natin ay decreasing? So, babalik na naman tayo doon sa ating graph or PET simulator, i-reset natin yan, and then gagawa tayo ng decreasing velocity. Ibig sabihin ng decreasing velocity, pwede natin sabihin na negative. Pwede ko sabihin dito na negative velocity tayo. What if pag negative velocity? Pag negative kasi is decreasing yan, pwede rin natin sabihin na nagkakaroon tayo ng deceleration. So what if kung negative? Sige, lagay natin dito negative value lang. Negative value. Ibig sabihin kasi ang positive is pataas, di ba? Or dito na part ng ating graph. So what if pag gawin nating negative? Negative 5. Mag-umpisa tayo sa negative 5. Let us assume na ang constant velocity natin dito is negative 5. So pag negative 5 tayo, anong mangyayari? Ano yung itsura ng graph natin? Play ko yan. So kung napapansin nyo, ganito yung nagiging itsura ng ating graph. Ito. Ang plot line natin dito, which is the velocity, kasi hindi siya nagbabago. Pero ang graph ng ating position versus time graph ay nasa baba. Pag ganito, pababa. Ibig sabihin yan, pag i-graph natin ito, parang ganito yung magiging itsura niya. Parang ganito yung lalabas na graph natin. Something like this one. Now, pag ganito yung graph natin, slope here is not equals to 0 obviously, pero ang slope natin dyan is negative. Negative. Ito yung negative slope. Itsura ng negative slope.
Pag negative ang slope, sabi na natin doon, negative ang velocity. Pag negative ang velocity, na tumatakbo siya in a uniform velocity, ang acceleration natin dito is 0. Kasi nakita naman natin dito sa PET simulator natin na hindi talaga siya umalis dito sa 0 na value. That is why 0 pa rin siya. So pag may graph tayo na ganito, ibig sabihin niyan, nagkakaroon tayo ng deceleration. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na deceleration. Yan. But ang pinaka-importante dito is makita natin yung graph mismo pag negative velocity tayo and hindi nagbabago. So ganito yung itsura ng magiging graph natin in terms of position versus time graph. So another example is try natin yung pababa yung ating value. Pababa yung ating value na pabago-bago. Pero obviously, hindi ko na gagawin siguro dito. I-try nyo yan. Pwede nyo magiging assignment yan. I-try nyo pag, halimbawa, nag-start kayo ng 8 and then after 1 second, nag-6 naman siya. After a couple of seconds, pababa yung value natin. Observe nyo kung ano naman yung itsura ng graph niya dito and ano yung magiging graph ng acceleration natin dito. And so as to the velocity. Okay? Sige. So, ito na yung pang-apat na graph natin. What if kung, pang-ilan na ba ito? Pang-apat. What if kung still position versus time graph pa rin tayo? What if kung meron tayong dalawang object? Halimbawa, object 1 ay tumatakbo siya ng 10 meters per second. Tapos ang object 2 natin ay tumatakbo siya ng pagpalagay natin nasa 5 meters per second lang siya. So pag sasabay natin i-graph yan, siguro papalitan ko siguro ito ng kulay para mas madali natin makita. Gawin natin ito yung object 1 natin. Object 1. Tumatakbo siya ng 10 meters per second. Paano ang graph niyan? So, kahit na hindi na ako pupunta dito sa PET simulator natin, babalikan ko na lang itong graph dito. Makita nyo, pag ang object ay may value na positive, which is constant value, magiging ganito yung graph niya. So, ang gusto ko lang makita nyo dito, pag i-graph natin itong object 1 na ito, halimbawa, estimate lang natin dito. Ito yung object number 1. Ganito yung magiging itsura ng, assuming na ganyan siya kabilis. Ganyan yung magiging itsura niya. This is i-label natin. Object 1. And then, yung object 2 naman natin, ganito yung parang magiging itsura ng graph niya. Ayan. This is object number 2. Ang gusto ko lang makita nyo dito, yung slope natin is equals to steepness of the line. Ibig sabihin yan, so dito sa dalawang ito, mas steeper si object 1 in terms of line graph comparing to object number 2. Mas steeper siya. Ibig sabihin yan, tumatakbo ng mas mabilis itong si object number 1. Kasi steeper masyado ang kanyang line. So pwede rin natin sabihin na the steeper the line or the steeper the line graph, pwede rin natin sabihin na ganyan, line graph, the faster the object is moving in terms of x versus t graph. Ayan. Punta naman tayo sa yung nakita nyo kanina is
position versus time graph yon. Time graph. Ngayon, dito naman tayo, try naman natin ang velocity versus time graphs naman. Now, alam natin dito na ang slope ng ating position versus time graph, ang makukuha natin diyan is velocity. Dito naman, ang makukuha natin dito is acceleration. So, unahin natin kung nag-umpisa tayo doon sa flat line, try natin na mag-umpisa naman sa flat line. Ngayon, babalik rin naman natin ang presentation natin ngayon. Mauna tayo sa graph, then susubukan natin kung ano yung magiging itsura niya or paano natin yan siya ilagay doon sa PET simulator para meron din po kayong idea kung paano siya baliktaran na proseso. This is B and this is T. What if kung meron tayong graph, flat line na ganito. Flat line ito assuming na this is flat line. Flat line yan. So, flat line. What if kung meron tayong flat line in terms of velocity versus time graph? Let us assume na pag flat line ng velocity, ibig sabihin yan is velocity is constant. Constant siya. Or pwede rin natin sabihin na meron tayong uniform velocity. So, paano kung meron tayong uniform velocity? Pagpalagay natin na meron tayong value na 5 meters per second, hindi siya nagbabago. Titignan natin ngayon kung ano yung magiging itsura ng graph natin. Punta tayo sa PET simulator. Ilalagay natin dito is 5. Lagay natin is 5. Ngayon, i-play natin ito. Papansinin nyo kung magko-coincide dito sa sinasabi natin. And according din doon sa kaninang slides natin, doon sa mga previous slides, pag constant ang velocity, dapat ang acceleration is 0. So, titignan natin dito sa PET simulator natin kung ganyan nga ang mangyayari. Now, meron tayong velocity na 5 meters per second, tapos acceleration natin is walang value. Ngayon, evaluate natin kung tama ba yung ating theorem doon sa first na slide. Hit natin yung play. Ayan. Kung napapansin nyo, pause natin. Yung velocity natin ay 5 meters per second. Pero, ang graph natin is flat line lang siya. So, ganito yung itsura ng graph ng velocity na constant. Ibig sabihin uniform. Sa lahat ng, in every point in time dito ay still di nagbabago yung ating velocity which is 5 meters per second. At syempre, pag gumalaw yan, magkakaroon tayo ngayon ng change in displacement. Pero titignan natin itong acceleration. Meron tayong change in displacement, meron tayong graph na ganito, meron tayong graph ng uniform or constant velocity, pero yung acceleration natin dito is hindi nagbago, nasa 0 pa rin siya. Ibig sabihin yan, tama yung theorem natin dito na pag constant velocity, ang acceleration natin ay 0. What if kung this is still B, velocity versus time graph. What if kung meron tayong graph na ganito naman? Okay, ganyan. So, sabi natin doon sa previous slides natin, pag meron tayong graph na ganito, velocity is, balikan natin yung nandito, yung slides natin dyan. Pag ganito, ang graph natin, nagkakaroon tayo ng increasing velocity. Pero pag ganito, ang graph natin, constant velocity tayo. So, paano naman natin ito gagawin? So, this is, velocity is, what if kung velocity is increasing. Increasing velocity tayo ngayon. Velocity is not uniform.
velocity is increasing and velocity is not uniform. Sabi natin doon sa kanina na slides natin dito, pag ang velocity is increasing, ang acceleration natin is not equal to 0. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng acceleration. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, i-evaluate natin, titignan natin if acceleration nga talaga is not equal to 0. Obserbahan natin yung graphs ng velocity with respect to time. Ayan. So, punta tayo sa ating simulator. I-reset muna natin yan. So, dito tayo ngayon maglalagay ng value. Kasi, increasing yung velocity natin. So, i-prove lang natin na pag increasing ang velocity, meron nga ba talagang acceleration na nangyayari? Which is, ang gusto natin ma-achieve ngayon na graph is yung ganito. So, lagay tayo dito, 5 meters per second squared for acceleration, and obserbahan natin yung magiging line graph or magiging graph ng ating velocity and so as to our position. So, dapat magko-coincide ito dapat. Play natin. And pause ko na. So, kung napapansin nyo, naglagay tayo ng acceleration which is uniform acceleration dito. Yung velocity natin ay ito yung kanyang graph. So, kung babalikan natin yung graph natin dito, tama yung graph natin. Check yung graph natin. Which is, ang slope natin dito is not equals to 0 na siya namang magiging acceleration natin, which is ito. So, unang assumption natin is tama. Ang velocity natin dapat is straight line. So, titignan natin, balikan natin yung graph naman ng position versus t. Kasi sabi natin, pag increasing velocity, ganito yung itsura ng graphs niya. Babalik tayo doon sa slide. Ito siya, yung position versus time graph natin. Ito yung sakto na graphs na nakuha natin dito. Pag sabi natin is acceleration is not equal to 0. So, ano nga ba ang sabi natin dito? Acceleration is not equals to 0. So, tama. Ibig sabihin, ito yung gagawin natin na presentation para maipakita natin sa estudyante natin na nagko-coincide o para ma-prove natin sa estudyante natin yung ating pinapaliwanag na graph. So, ayan. Sige. Isa pa bago natin tapusin ito. Velocity versus time graph. Meron tayong graph na ganito. Ayan. Ang sabi natin, pag meron tayong graph na ganito, ang velocity natin is still ang velocity natin is decreasing velocity. Ayan. Decreasing velocity. Pero, ang acceleration natin dito is negative. Kasi, ang slope na makukuha natin dito, dyan is negative. So, negative slope ito. And, ang acceleration natin is equals to negative value. Subukan natin maglagay ng negative 5 meters per second squared. Titignan natin kung magiging ganito yung kanyang graph. Reset natin. Ayan. So, maglalagay tayo dito ng negative 5. Papansinin natin yung graph ng ating velocity and at the same time, graph ng ating position. Ayan. So, kanina binigay ko kasi yung assignment na ganito. Binigay ko sa inyo yung assignment. What if kung nagbabago ang velocity pero decreasing manner? Parang makikita nyo na rin siguro yung sagot natin dito doon sa assignment na binigay ko. So, pag negative acceleration tayo, ibig sabihin, decelerating ang velocity natin, ganito yung magiging graph niya. So, pag babalikan natin yan, parang ganyan lang yung ating representation. So, pag may ganito yung itsura ng graph natin, nagde-decrease ang ating velocity at ang acceleration natin is nagkakaroon ng negative value. So, ganun po kung paano natin maituro sa estudyante natin ang motion graph gamit ang ating PET simulator.
So sa mga hindi pa po alam kung paano ma-access ang Pet Simulator, meron po tayong video, nasa link lang po nitong video na ito. Click nyo lang po yan para makita nyo po doon sa unang video natin kung paano i-access itong ating Pet Simulator. Again, maraming salamat po. Kung bago ka lang po sa ating channel, paki-hit naman po yung subscribe button kung may oras ka lang po, and para makagawa pa tayo ng ganitong mga content sa susunod na mga episodes natin. Maraming salamat at keep safe tayo everyone.